Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang kaantasan ng pang-uri. Sa araling ito, ating matutukoy ang kaantasan ng pang-uri sa bawat pangungusap. Handa ka na ba? Naaalala mo pa ba ang ating aralin tungkol sa pang-uri? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-uri? Pang-uri. Ang pang-uri o adjective sa Ingles ay salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Alam mo ba na ang pang-uri ay may tatlong kaantasan? Pero ano nga ba ang kaantasan ng pang-uri? Ang kaantasan ng pang-uri ay tumutukoy sa kasilhian ng paglalarawan sa pangalan o panghalip. Narito ang tatlong kaantasan ng pang-uri: lantay, pahambing, pasukdol. Lantay. Ito ay kaantasang naglalarawan ng isang pangalan o panghalip lamang. Walang paghahambing na nangyayari. Narito ang mga halimbawa. Si Lance ay mabait na bata. Ang pang-uri sa pangungusap ay ang salitang mabait. Inilalarawan ito si Lance na siyang pangalan. Siya ay masipag na mag-aaral. Ang masipag ay ang siyang pang-uri sa pangungusap at inilalarawan ito ang panghalip na siya. Sa dalawang pangungusap na ito ay walang paghahambing na nangyari, kung kaya't ang bawat pang-uri ay nasa kaantasang lantay. Pahambing. Ito ay kaantasang naghahambing ng katangian ng dalawang pangalan o panghalip. Ang kaantasang pahambing ay may dalawang uri. Ang pahambing na magkatulad at ang pahambing na di magkatulad. Pahambing na magkatulad. Ito ay ginagamit kapag ang dalawang pinaghahambing ay pantay o magkatulad. Ginagamitan natin ito ng mga panlaping gaya ng magka, sing, kasing, magkasing, magsing, gayon din ang mga salitang pareho, tulad, gaya, at marami pang iba. Halina at suriin natin ang mga pangungusap. Magkasing sipag sina Ana at Elsa. Ang pang-uri ay ang salitang magkasing sipag at ipinaghahambing nito ang pangalang Ana at Elsa. Magsinlaki ang magkaibigan. Ang magsinlaki ay ang siyang pang-uri sa pangungusap at ipinaghahambing nito ang pangalang magkaibigan. Sa mga pangungusap na ito ay ginamitan ng mga pang-uring magkatulad ang paghahambing. Pahambing na di magkatulad. Ito ay ginagamit kapag ang dalawang pinaghahambing ay magkaiba o may isang nakahigit ang katangian. Ginagamitan ito ng mga salitang higit, mas, labis, lalo, di gaano, at di hamak. Narito ang mga halimbawa. Ang kanilang bahay ay mas malapit kaysa sa amin. Ang salitang mas malapit ay siyang pang-uri sa pangungusap na ginamit bilang paghahambing sa dalawang bahay. Ang bag na iyan ay di hamak na matibay kaysa rito. Ang di hamak na matibay ay ang siyang pang-uri sa pangungusap at pinaghambing ang dalawang bag. Sa mga pangungusap na ito ay gumamit tayo ng mga pang-uring ang paghahambing ay di magkatulad. Pasukdol. Ito ay kaantasang naghahambing ng katangian ng tatlo o mahigit pang pangalan o panghalip o kung saan inilalarawan ang may pinakamatinding katangian sa lahat.
Ginagamitan natin ito ng mga panlaping pinaka, hari ng, pagka, napaka, ubod ng, walang kasing, lubha, sakdal. Gayon din ang pag-uulit ng pang-uri. Halimbawa, mabuting mabuti. Halina at suriin natin ang mga pangungusap. Ang aso ko ay ubod ng lambing. Ang ubod ng lambing ay ang siyang pang-uri sa pangungusap at inilalarawan nito ang aso na may pinakamatinding katangian. Si Maria ang pinakamatangkad sa buong klase. Pinakamatangkad ang siyang pang-uri at inilalarawan nito si Maria. At si Maria ay inihahambing sa buong klase, kung kaya't naman ang paglalarawan ay nasa pinakamatinding katangian. Muli, narito ang tatlong kaantasan ng pang-uri. Lantay. Ito ay kaantasang naglalarawan ng isang pangalan o panghalik lamang, walang paghahambing na nangyayari. Pahambing. Ito ay kaantasang naghahambing ng katangian ng dalawang pangalan o panghalip. At pasukdol. Ito ay kaantasang naghahambing ng katangian ng tatlo o mahigit pang pangalan o panghalip o kung saan inilalarawan ang may pinakamatinding katangian sa lahat. Tukuyin ang kaantasan ng pang-uring may diin sa bawat pangungusap. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang para sa bilang 1 hanggang 4. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1. Berdeng-berde ang kulay ng hardin sa aming bakuran. Ang pang-uring berdeng-berde ay nasa kaantasang pasukdol. Bilang 2. Pinakamahaba ang buhok ni Annalisa sa kanilang magkakaibigan. Ang pinakamahaba ay pasukdol. Bilang 3. Katamtaman lang ang taas ng kaibigan kong si Martha. Ang pang-uring katamtaman ay lantay. Bilang 4. Kasing ganda ni Margaret ang kanyang ate Margarita. Ang pang-uri kasing ganda ay nasa kaantasang pahambing. Para sa mga bilang 5 hanggang 8. Alamin natin muli kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 5. Mas maginhawa ang buhay namin ngayon kaysa dati. Ang pang-uring mas maginhawa ay nasa kaantasang pahambing. Bilang 6. Kulot na kulot ang buhok ng bago kong kapitbahay. Ang kulot na kulot ay pasukdol. Bilang 7. Matamis ang manggang aking napitas sa puno. Ang pang-uring matamis ay lantay. Bilang 8. Mas malinis ang silid ni Rowena kaysa kay Irene. Ang pang-uring mas malinis ay nasa kaantasang pahambing. Narito naman ang para sa huling bilang na 9 hanggang 12. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 9, napakalakas ng palakpak ng mga tagapanood ng field demo. Ang pang-uring napakalakas ay nasa kaantasang pasukdol. Bilang 10, ang suliranin ni Juan ay lubhang masalimuot kaysa suliranin ni Pedro. Ang lubhang masalimuot ay nasa kaantasang pahambing. 11.
Magsimbigat ang mga maletang dala ng dalawang turista. Ang magsimbigat ay nasa kaantasang pahambing. At 12, mukhang antok pa sila, kaya hayaan mo munang matulog sa sopa. Ang antok ay nasa kaantasang lantay. Kahunan ang pang-uri sa bawat pangungusap at pagkatapos tukuyin ang kaantasan nito. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang para sa bilang 1 hanggang 4. Alamin nga natin kung tama ang iyong mga sagot. Para sa bilang 1, napakasarap ng amoy mula sa kusina ni Maria. Ang pang-uri ay napakasarap at ito ay pasundol. Bilang 2, gulat na gulat si Carlo sa balita ni Paulo. Ang pang-uri ay gulat na gulat at ito ay pasundol. Bilang 3, mas mainit ang panahon ngayon kaysa kahapon. Ang pang-uri ay mas mainit at ito ay nasa kaantasang pahambing. Bilang 4, malamig na tubig ba ang nais mong inumin? Ang pang-uri ay malamig at ito ay lantay. Narito ang para sa bilang 5 hanggang 8. Narito ang mga tamang sagot. Bilang 5, higit na makapal ang kumot ko kaysa iyo. Ang pang-uri ay higit na makapal. Ang kaantasan ay pahambing. Bilang 6, singganda mo ang artistang si Angel. Ang pang-uri ay singganda at ito ay pahambing. Bilang 7, iyan ang pinakamataas na gusali dito sa Maynila. Ang pang-uri ay pinakamataas at ito ay nasa kaantasang pasukdol. Bilang 8, malakas yata ang tatamang bagyo sa atin. Ang pang-uri ay malakas. Ito ay lantay. At para sa mga huling bilang, 9 hanggang 12. Alamin nga natin kung tama muli ang iyong mga sagot. Bilang 9, si Lester ay kasing husay ni Lance sa paglalaro ng basketball. Ang pang-uri ay kasing husay at ito ay nasa kaantasang pahambing. Bilang 10, di hamak na malaki ang kwarto ni Chloe kaysa sala namin. Ang pang-uri ay di hamak na malaki at ito ay nasa kaantasang pahambing. 11, napakaubod ng ganda ng aking napanood na pelikula kahapon. Ang pang-uri ay napakaubod ng ganda at ito ay pasukdol. At bilang 12, maaliwalas na ang panahon ngayon. Ang pang-uri ay maaliwalas at ito ay nasa kaantasang lantay. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share.
you.